ang tinitingnan ho namin, courier service, appointment, at saka hotline na tawag, email. Pero hindi ho namin matatanggal ang personal appearance. Importante po talaga personal appearance. At saka may bagong regulasyon na pinasususpend po ngayon ang mobile passporting. Kasi po pag nag-e-passport, iba na po ang set ng mga equipment. Padadalang po kami ng equipment pang mobile. So natigil po yung aming schedule sa Daegu ngayong July 10 and 11 at saka sa Guinness sa October. Kasi 4 na beses po sa isang taong kami umiikot eh. Pinasuspend po yun kasi pag nag-e-passport, bago na rin po. So pagpasensyahan nyo ho, nagbabago po ngayon, palagay ko mas mabuti po ngayon. Kasi kung mag-courier tayo, basta alam nyo lang yung address, hindi na kayo kailangan bumalik. Pero option po yan kasi karamihan sa inyo, hindi nyo tiyak yung address eh. So babalik pa rin kayo. So yan yung pinag-aaralan namin ngayon. Pero definitely by August, may passport pa po tayo. Pero valid po lahat ng inyong mga passporting. Ang expiration date ay matagal pa. Okay, salamat po doon sa ano. Ngayon, ang susunod ay yung synthesis ni Cha. Pagkatapos po ma'am, ibibigay po ni Pat yung aming signature campaign laban sa crackdown at kung magkaroon kayo ng dialogue doon sa Korean government, iparating niyo po yung aming hinaing. No? Tapos, isasara, hindi kasamang pit. Okay? Isa? Una po, salamat po yung kasama ko, Nato International, sa pagdalo ng mga kasama natin sa embassy, lalo na yung mga ibang organisasyon, Batangas, Mindoro, Rosario, nandito lahat, Cavite. Maraming salamat sa inyo mga kababayan sa inyong pagdating. Kanina, nag-umpisa tayo ng ating dialogue, naglahad ng tungkol sa mga penalty ang ating labor attaché. Tapos, nagkaroon na ng open discussion tungkol sa mga problema ng ating mga kababayan. So, lumitaw kanina yung napakaraming problema ng EPS, yung mga pagpapalit-palit ng kontrata, kung ano-anong mga kalokohan ng EPS. So, naglitawan lahat yan. Tapos, naitugsong naman natin siguro kanina na yung usapin ng EPS nagre-resulta sa maraming undocumented. So, sa bahagi naman namin, bahagi ng kasama ko, sana yung mga nangyari dito ngayon na pag-usapan ngayon dito ay hindi lamang mauwi sa kwentuhan lang kumbaga. Kasi madalas nangyayari ganun eh. Kasi ang pagtingin po namin, yung usapin na halimbawa tinutulungan natin yung mga kababayan natin sa mga problema, mas hindi pa yun yung usapin solusyon sa mga problema ng mga migrante rito. Mas maganda pa sigurong sakuli natin yung problema halimbawa ng EPS, paanong nangyayaring ganyan. So yun yung mungkahin namin, yung EPS, sakulin yung problema ng usapin ng hiring ng mga EPS, bakit nagkakaroon ng ganyan. At tignan talaga yung mga kumpanya kung bakit nagkakameron ng ganyan, napapalit-palit yung mga kumpanya. So, halos wala na akong masabi kasi nasabi na lahat. Kanina may penalty. Yung mahuhuli, na-enumerate na kanina na may penalty. So siguro maganda rin tignan na wala din dapat penalty. Diba? Nahuli ka na nga, wala ka na ng trabaho, may penalty ka pa. Diba? Ibig sabihin, mawalan ka na ng trabaho, pag uwi mo sa Pilipinas, hindi mo na mapapaaral at mapapakain yung pamilya mo, wala ka pa penalty ka pa. Imbis na may utang ka pa, yun ang lalabas. Diba? So, ang itsura mo, uuwi ka ng luhaan sa inyo, hindi pa daw nagpapalit ng panty. Sabi ni Jones kanina. Diba? Madaming problema, napakadami. So, sa totoo lang, nakakaawa yung mga kasamahan natin sa embassy, mga kababayan natin, sa dami ng problema, nakakalunod yan. Pero magandang nag-uusap, kasi pagka nag-uusap kayo, nakita mo lahat yung mga problema, mabibigyan ng embahada ng perspektibang maayos kung paano i-approach yung mga problema ng mga migrante. So sa atin, mula po sa amin, sa kasama ko, sa mga organisasyon, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Okay. Pero ma'am, ibibigay po ni Pat yung
Saan yung camera mo? Sino po ba sa'yo? Hindi naman po na kailangan. Baka ma-broadcast pa tayo. Ano po yan, ma'am? I think more or less 1 month po. Siguro Meron po kulang, nasabi ba po yung iba? Marami pa po yan. Marami po yan. Papadala na lang po namin sa inyo. Siguro more or less, ma'am, mga 2 million. Ay, 2,000 lang. 2,000. Kulang ho 2,000 yan, ma'am. 1,900 almost. 1 month lang ho namin tinira yan. Okay, bago si Pete, si Michelle muna, mayroon siyang announcement. Tapos yung final word ng ating mga bisita, tapos si Pete. Okay? Pakilagyan mo nila siya sa tapat nila. Yun ang mga CPS at saka undocumented workers na nagkakaproblema po sa kanilang mga wage claims at saka po sa kanila, di ba po, ay i-release ng amo, tapos gagawin na tatakbo na lang, magiging undocumented, iwasan po natin yun. Nandito yung pong MTU, actually tumutulong po kami doon sa mga ganong kaso. Dahil po, alam po namin na marami pong kakulangan at marami pong hindi kayang gawin ang embahada natin. Hindi ho nila kayang gawin lahat yun, kaya malulunod sila sa trabaho sa atin. Kaya ho yung mga grupo, kagaya namin, kasama ko, at saka po yung iba't iba pa mga grupo, meron din po kaming contact sa mga migrant centers at saka sa mga religious leaders dito sa MTU, sa Korea. Yun ho mga meron pong mga problema na hindi ho kaya ng ating embahada, pwede pong lumapit sa amin. Nagko-offer din po kami ng labor education, EPS policy education, immigration policy education, at saka kung ano pa po mga problema ninyo. Wag lang po yung mga utang ninyo. Pwede po kayo lumapit sa amin, tutulungan po namin kayo. Ano po? Salamat. Ako na lang. Magandang kinalabasan ng ating talakayan ngayong hapon at napag-usapan namin na magandang ang paraan ito para ma-update kami para sa lahat ng aming mga ginagawa ng trabaho sa embassy. Kabagay ko rin naman ang si Ambassador na sinabi, gawan niyo ng paraan na makita niyo sila. Hindi man sa helicopter, saan kaya nga kami nakipagkita sa inyo. At payag mo kami maging quarterly dito kasi nga yung kausap namin pag quarterly sa embassy ang mga leaders. Kaya mukhang hindi lahat nga nasasabihin namin sa mga notification. Kaya gawin natin ulit ito and we will focus on EPS concerns where they're documented. Kasi nakikipag-ugnayan din naman kami sa ibang mga ating mga Pilipino dito na ibang concerns. So, ang susunod natin pagkikita ay second week of September. Kaya maraming salamat po sa inyong pag-imbita at hayaan nyo sa susunod pagdating namin. Kompleto ho sagot namin. Okay. Yan. Pakinggan natin si Pete. Taga Batangas. Sa ating mga bisita, lalo na sa ating sigumayang manggagawa. At papasalamat po kami unang-una sa ating mga bisita na mula sa ating embahada. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa makikipag-usap sa oras na ito. At nagpapasalamat din po kami sa mga manggagawa sa pamunuan ng kasama ko pagkakaroon nila ng pag-organize nila ng isang pagpupulong at nagkalan ito. At sa pati po ng ating mga kasamang manggagawa, natinig po natin ang mga kasagutan sa ating mga problema, kasagutan ng ating mga taga-embahada. At yun po ay malinaw na ating natinig at sana naman po sa ating mga kagalang-galang na taga-embahada, yun pong mga problema ng bawat isa ng mga lumabas ngayon, sana po ay gawa natin ang paraan yun. Kayo na rin po sabi, hindi kayo natutulong. Alam po namin yun, na kayo gumagawa. Kaya lang po, parang kulang pa ang ginagawa. Kaya sana po, bilang manggagawa, nakaparehas namin manggagawa, trabahador. Tayo po ay parehas trabahador dito. Alam po namin yun. Pero kami po, kung kailangang ilabas ang bulgon, kami po ay nag-overtime. Sana po, ganun din po kayo. Ganun din kami. Maraming salamat po. Okay. So, ma'am, maraming salamat.
Ihiramin ko yung salita ni Boy Abunda. Yung bottom line. Diba? Marami yung mga ideya, marami